Alright, magandang umaga. Sa mapagpalang araw sa inyo lahat. Ito na nga ang formal na turnover ni VP Sara bilang kalihim ng Department of Education patungo dito kay incoming Sunny Angar. Isa-isa rito ang kanyang mahabat na kabulong accomplishment. Tulad ng pagkakagenda, inamin pati nito ang kanyang dahilan, ang kanyang pagbibitiw ang pagbabalik ng sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Maging ang mga Alright, programa so supportahan natin si VP Sara kung naman ang kanyang susunod na adhikain para sa bayan. It's with a heavy heart that I leave the Department of Education. Minahal ko itong trabaho na ito. Minahal ko yung mga kasama ko sa Department of Education. So, meron talaga akong regrets. Dahil gusto ko talaga tapusin yung kung ano man yung dapat na deliverables ng Marcos administration mula sa Department of Education. We will build from what you have already started. As we assume our role and start a new chapter for DepEd, we want to hit the ground running and we want to learn from all of you here as we go along. Ibinahagi naman ni VP Sara ang mga rason kung bakit nagdesisyon itong magbitiw na bilang DepEd Secretary. Ayon dito ay mahaba raw na kwento. Paglilinaw din ito na walang kinalaman si Lisa Marcos sa kanyang pabibitiw. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Sa ngayon ay buo na ang oras at panahon ni VP Sara para sa Office of the Vice President. Ayon pa kay VP, hindi na siya magsisilbi sa anumang cabinet post sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Ang susunod nito ay tututukan namin yung mga existing projects ng Office of the Vice President. Una na doon yung mga satellite offices, yung legacy project ng Office of the Vice President since the time of Vice President De Castro, yung medical and burial assistance, at yung Magnegosyo Taday, yung pagbabago advocacy campaign namin, yung libreng sakay. And ngayon hindi nahati yung oras ko sa dalawang opisina, iniisip namin na magbibigay kami, yung hindi ko nagawa sa Department of Education na legal assistance for teachers, gusto naming buuhin sa Office of the Vice President. Sa kabila ng ginawang pagbitiw ni VP Sara, ay nangunguna pa rin ito sa pinaka-latest survey ng Pulse Asia. Ayon kay VP, bagamat hindi nito ibinabase sa survey ang kanyang mga ginagawa para sa tao, ay nagpapasalamat ito sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya sa DepEd